Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magpalain po tayo. Okay, welcome sa ating programa sa One on One with Chris Sanji. Kamusta po? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dito pa rin kayo sa My TV6. Ang kasandigan mo, ipagsabi. Kamusta po ang buwan ng Hunyo? At ngayong buwan ng Hunyo, syempre pinaghahandaan po natin ang pagdiriwang ng birth anniversary ng ating pambansang bayani, Gato Jose Rizal. Busy-busy na mga tagalungsod ng Kalamba at alam ko, nagkaroon na sila ng mga press conference, maglo-launch na po sila ng mga activities dyan po sa lungsod ng Kalamba sa pangunguna po ni Mayor Ros Rizal at meron po sila mga binibini at ginoo dyan po sa ating lungsod na minamahal sa lungsod ng Kalamba. Ganun din, syempre pinagdiriwang din po natin ngayong buwan ng Hunyo ang Brigada Eskwela. No? Hindi pala pinagdiriwang. Dapat makiisip tayo for Brigada Eskwela from June 9 onwards. Meron po tayong Brigada Eskwela. Nananawagan po ako sa mga non-government organization, sa ating pong community, sa ating pong barangay council, na pagtuunan po natin ng pansin itong ating mga paaralan. Tumulong po tayo para po kahit man lang walis-walis, hindi naman kailangan mag-donate kayo ng malalaking halaga. Walis-walis lang ng kaunti ay pwede na po. So sa ating mga kababayan, patuloy po tayong tumulong dito sa ating community sapagkat tayo din po ang makikinabang nito. Ang ating po mga kabataan na pag-asa ng bayan ay siya po ang talagang pinagtutuunan ng pansin sa ating po mga gawain. At syempre ngayon pa rin buwan ng Hunyo ay naghahanda na rin ang ating mga paaralan sa pagbabalik eskwela nitong ating mga kabataang pag-asa ng bayan. So namigay na rin po ng mga school supplies. Alam ko handang-handa na yung mga ibang paaralan, ibang syudad ay nagbahagi na ng mga bags, ng mga school supplies, mga notebooks, At sa lungsod nga ng Kalamba ay saludo po kay Mayor Ros Rizal sapagkat nag-distribute na po siya prior to that ng mga bags, mga school supplies sa lahat ng paaralan dito po sa pampublikong paaralan sa lungsod ng Kalamba. At alam ko may mga non-government organization din ngayon ay nagsasagawa ng mga drive para po makapagbigay ng mga school supplies dito po sa ating mga kabataan na mag-aaral for 2025-2026. At siyempre, ngayong buwan na to, manunumpa na rin po ang ating po mga elected officials. Alam ko po, nauna na po nanumpa si Governor Ramil Hernandez. Nakikita niyo po sa mga pictures na yan, ay nanumpa na po siya. Nito lang po nakaraan ay nanumpa na siya sa harap ng isang huwes at ginanap lang po sa isang simpleng seremonya diyan po sa ating Governor's Extension Office sa lungsod po ng Kalamba. Kasama niya po si Congresswoman Ruth Mariano Hernandez at ang pamilya Hernandez po ay naandyan para sumaksi sa bagong kabanata ng buhay ng ating minamahal at pinasasalamatan Governor Ramil Hernandez. Salamat po sa serbisyong tama na ibinigay niyo po for 11 years sa ating pong lalawigan ng Laguna. At ganoon din po, alam ko, nanunumpa na rin po ang iba't ibang mga nanalo sa eleksyon na ito, lalo po yung mga congressman. At sa June 30 nga po, ay opisyal naman pong mauupo bilang gobernador po ng ating lalawigan si Governor Sol
Governor Sol Aragones, ang ating governor-elect na ating lalawigan. Ganon din po sa Batangas, si Governor Vilma Santos Recto. Sa lalawigan po ng Quezon ay si Governor Tan pa rin. At siyempre, ibabalita po namin yan. Yung mga bawat bayan na magkakaroon po ng mga oath-taking at pangapagkilala sa mga bagong halal na official po dito po sa Calabarzon area. Bago po ako magpatuloy sa susunod pong bahagi, pag-uusapan po natin ang pag-ibig. Hindi ho love, no? Hindi ho Feb month ngayon, ano? Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pag-ibig fund. Kamusta po ba sila? Yung pong mga nakaabang lagi para mag-loan sa pag-ibig, kamusta? Gusto magkaroon ng sariling bahay, gusto pong magkaroon ng sariling tahanan o makapag-loan para makatulong sa negosyo o sa kanila pong mga enrollment na naman. Ano na namang loan ang pwede natin makuha sa Pag-ibig Fund? Mamaya, mapapag-usapan po natin yan at kapiling po natin ang pamilya ng Pag-ibig Fund. So, magbalik po ng One-on-One with Chris Angie. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa One-on-One. Kamusta po? Dito po sa lalawigan po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin yung lingkod si Chris Angie. At kanina pinag-uusapan natin, ang pag-ibig na pag-uusapan natin, hindi tungkol sa sakit sa puso o yung mga girlfriend o boyfriend na iniwan pero yung mga hugot-hugot yan, hindi po. Ang pag-uusapan natin pag-ibig ay tungkol po sa ating pag-ibig na mandato ng ating pong batas para sa seguridad ng ating mga kababayan sa alam ko private and government ay merong pag-ibig. Yes po. Yan. At kapiling ko ang ating services officer 4 or marketing head ng ating pag-ibig sa lungsod ng Calamba. Mamaya itatanong ko ano ba yung jurisdiction nila. Si Sir Reden Serrano, welcome sa ating programa, sir. Ay, good morning sir sa Director Sanji at kami nagagalak at kami po inaimbita uli para sa isang panayam tungkol sa Pag-ibig Fund. It's quite a long time sir, before pandemic pa po ata tayo. Dun sa 2020. Yeah. Matagal-tagal na at maraming nakinabang sa mga programa ng Pag-ibig Fund noong mga, alam mo yung mga loan nila, nagkaroon ng mga pandemic situation, inasahan nila yung mga loan nila through online, ay nakapag-online at natuto magnegosyo yung ating mga kababayan. Yung mga taga-gobyerno, alam ko, nag-offer ng mga loan ang Pag-ibig at talagang ginrab yung opportunity, sir. Yes po, ang kagandahan po sir nung ating pandemic time, yung ibang agency nag-stop ng kanilang operation, kami po tuloy-tuloy pa rin po siya. So meron lang po kami mga tinatawag na skeletal force na nagpo-process ng loan. At ang kagandahan po doon, hindi sila pupunta sa office namin para mag-file, kung hindi po, through email. So lahat ng email, ina-accept po namin as long as kompleto siya, pinaprocess po namin siya. Sir, din naalala mo yung tanong ko sa inyo noon, paano kayo? Yung working force nyo, naalala mo? Oo nga po eh. Tinanong kita, ano yung working force nyo? Kamusta? May napunta pa sa opisina nyo o may tao ba sa opisina nyo? Mayroong tao sa opisina po, yung mga nagpa-process lang po ng loan. Pero totally po, yung mga magpa-file ng loan ng mga miyembro, through online po sila, through email pa po, kasi wala pa po kami virtual noon. Okay, pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Kamusta ang Pag-ibig Fund ngayon? Ngayon po sir, matatag po ang Pag-ibig Fund. Kung napapansin na, tinatawag na kami ngayon na parang trillion corporation. Kita namin, malaki po siya. And going strong po siya sa ngayon. Siyempre, sabi ko nga kanina, itong Pag-ibig Fund ay inaasahan, ito inaasahan ng mga empleyado, ng mga members. No? Kasi ang member nito, both from private and public, from government. Opo, ang membership po natin sa Pag-ibig Fund, hindi lang po nakasalalay doon sa mga private and government. In-open na po natin sa lahat ng pwedeng maging member, gaya po ng mga OFW, self-employed po, yung may mga tindahan na gusto rin maging member ng Pag-ibig Fund, pwede po sila. Meron din po kaming tinatawag na individual payer. Ito po yung parang gusto lang mag-member ng Pag-ibig Fund, mag-save for the future, pero hindi po sila pwedeng mag-avail ng anumang loan. Purely savings lang po siya. At meron po nakakalimutan yung iba, yung tinatawag po nating non-working spouse. Ito po yung non-working spouse, ito po yung may asawa na may mga trabaho na pwede rin maging member ng Pag-ibig Fund.
So, ibig sabihin, ito yung mga timbahay lang. Ano? Opo, ang tanong po, paano yung contribution po nila? Saan kukunin yung contribution nila? 50% po ng sweldo ng asawa and 2% of that, yung po magiging contribution ng non-working spouse. So, umingi siya ng pera dun sa kanyang asawa, inuhulog niya sa pag-ibig fund, automatic po, meron na rin po siyang savings. Hindi nga lang siya pwedeng mag-avail ng loan. Purely savings lang po siya. Savings lang. At yung savings na yan ay, ano ba yan? Merong bind ba yan kung ilang months or ilang years bago mo siya... Okay. So, ang savings po natin, sir, lahat naman po naging member ng Pag-ibig Fund, entitled po sa tinatawag na dividendo or dividends. At So, yearly base yan? yearly base po siya, depende rin po sa kinikita ng Pag-ibig Fund. As per experience po, ang dividendo po natin, hindi naman po siya pababa, kundi spaghetti pataas po siya. And then, membership term po, sabi na po natin is 20 years po talaga or 240 months or age 60 kung alin pong mauna sa dalawa. Kaya ako naitanong, syempre, pag may dividendo, may umuutang eh. Opo. So, hindi pala pwedeng umutang. Hulog ka lang ng hulog. Ang pwede lang po umutang sa atin, sir, yung mga government employees, private, saka self-employed. Pero yung mga individual po, yung parang nagsisave lang po. Hindi po, kasi wala naman po tayong parang mapapansin na proof kung saan po yung parang, sabihin na natin kung paano makakabayad nga po. O yung mga nanay dyan na nasa bahay, pwede pala kayong humingi ng pera. Oy, tatay, gusto ko rin mag-save sa Pag-ibig Fund para meron tayong additional income on a yearly basis. May dividendo ako matatanggap. Yes. Dapat alam natin yan. Dagdag protection yan. Apo, and then, Sir, tax-free po ang ating dividendo. okay. So, alimbawa po, dumating na ako sa ponto, na ako po 60 years old na, gusto ko na kunin ang aking savings sa Pag-ibig Fund. Lahat pong aking naipon, pati na po ang kanyang dividendo na na-earn niya, ibabalik po namin, lamsam po yun. Wow. Hindi po in terms of pension. At, yan ang nabanggit ko po kanina, tax-free po siya. Tax-free ha, walang 12% VAT. Walang VAT po yan. Anyway, hindi pa ho yan ang pag-uusapan namin. Yes. Ang pag-uusapan po namin ngayon, itong ating Home Equity Appreciation Loan. Ano ba itong Pag-ibig HEAL na ito, sir? Okay, ito po sir na HEAL or tinatawag po namin na Home Equity Appreciation Loan, isa rin po sa mga programa ng Pag-ibig Fund sa pabahay. Ito po yung meron ng mga housing loan dati. Okay. So ano pong qualities nito? Ito po ay low interest loan based on the net value of your mortgage property with the Pag-ibig Fund and open, ganun nabanggit ko kanila, open po sa lahat ng housing loan borrower na naka 5 years na po at updated po ang bayad for the last 5 years. Himayin natin to, Sir Redena. Medyo para mas maliwanag sa ating mga kababayan. Sino ang pwede? Sabi mo, kung 5 years ka ng contributor ni Pag-ibig, ay pwede na ako mag-avail nitong HEAL. Ano? Halimbawa, ang kinikita ko lang ay nasa minimum wage lang ako. Minimum wage earner lang ako. Tapos, contributor ako ng Pag-ibig. Sa tingin mo ba, ay possible ba akong ma-qualify dito? Okay. Yung HEAL program po natin, sir, ito po yung mga dati ng member ng Pag-ibig, mga member ng Pag-ibig Fund na merong existing housing loan. Yun, maliwanag. So, Diba, hindi pala to new. Hindi po siya. Mga Existing dati. housing loan borrower na 5 years na po siya and updated ang bayad for the past 5 years. Okay. Ngayon, ibabalik ko po doon sa tanong nyo po na paano po yung ating mga malilitang kinikita or self-employed. Meron din po kaming tinatawag na affordable housing. So lahat po, basta't member ka ng Pag-ibig Fund, dalawang klase lang po yan. Isang high-end, isang affordable. Yung high-end po natin, ito yung mga kumikita ng malaki na pwedeng makapag-loan hanggang 6 million pesos. Yung affordable housing po natin, yung mga middle income earner, na hanggang 750,000 lang po ang pwede nilang ma-loan. So lahat po pwedeng mag-avail ng loan. Yun nililino ko lang kasi baka mamaya masugurin kayo. Oy, ako contributor ako ng Pag-ibig, 5 years na ako. Pwede pala ako dyan. Hindi pala. Oo, sir. Ito kasi, yung 5 years, sir, sobrang-sobra na po siya sa tinatawag na eligibility. Okay. So kung ako first-time borrower po, hindi ko na kinakailangan hintayin pa yung 5 years. 12 years lang po, pwede na ako mag-avail. Or ngayon lang ako nag-member, bayaran ko yung equivalent for 2 years na membership savings, which is 9.8 na po ngayon, kasi dinoble na po natin ang contribution from 100 to 200. Anytime po, pwede na ako mag-avail ng housing loan.
Kaya yun, magkakabahay na kayo. Yan ang pangarap ng bawat isang empleyado eh. Kami naalala ko yung sa provincial government before, no? During the time of Governor Ningning Lazaro, na makwento ko sa inyo. Nag-project kami sa provincial housing namin ng pabahay para sa mga empleyado namin. At alam ko, may mga nag-avail, nag-loan, pumili sila, may mga location, at nakapili sila. At yung iba, pag kumusta ko, 25 years na. Kasi nung panahon nila hanggang ngayon, ako nga 25 years na sa Kapitolyo eh. Aba, sir, tapos ko nahulugan yung ano ko. Bay, kumuha ka pa ulit ng bahay. Ng bahay. Sabi, wag na, baka iba-ibahay ni Mister. Hindi, sabi ko, investment eh. Investment din eh. Maganda ring investment. At ngayon, nakakatuwa din ang yung mga developer. Yung mga developer natin, nag-iisip din sila ng mga affordable housing project na pwedeng maging ma-avail ng ating mga empleyado. Kahit ito'y ordinaryo na isang maliit lang ang sweldo, nakakapag-offer. At through Pag-ibig program, napapagtama-tama nila. Opo, dun sila sir pumapasok sa affordable housing po na nabanggit ko kanina. And thank you for that kasi naandyan kayo. Kasi noong una, natatakot eh. Alam mo, pag loan natatakot eh. No? Di ba? Sino na kaya nagamit ng loan ko doon? Yan ang mga thinking ng mga Pilipino eh. Opo. Uy, gamitin mo yung loan mo doon kasi pag hindi ka nag-loan doon, baka may naglo-loan na iba doon. Yun naman sir ang kagandahan po sa Pag-ibig Fund. Kasi po talagang binabantayan namin yung pondo na walang pwedeng mag-loan na iba. In case may doubt po kami sa, alimbawa, ikaw, director, pumunta ka sa amin sa office, medyo nag-doubt po kami sa signatories ng form mo, nakakandak po na kami ng CI. Pero hindi naman namin ipapahalata sa iyo. I-accept lang namin ang application mo, and in doubt po, nag-BBI po kami sa nagsi-CI. Para hindi ka naman medyo mapahiya. At least importante. Okay, balikan natin itong ating HEAL. Ano daw yung mga qualification para sa HEAL, sir? So, gaya po na nabanggit ko kanina, active Pag-ibig Fund membership po siya. At hindi ka po lalampas sa edad na 65 years old or 70 years old upon loan maturity. Kasi po ang ating housing loan, payable po siya within 30 years. Pero, dapat magmamature siya, hindi ka 70 years old. So kung 50 years old ka po ngayon, nag-avail ka po ng housing loan, gusto mo 30 years to pay, hindi po siya pwede. Kasi 50 plus 30 is 80. Lampas ka na po dun sa 70 years. So, i-adjust lang po namin kung ilang years to pay ka. So, pwede ka na lang na 20 years to pay. Halimbawa po, 60 years old ka po, gusto mo mag-avail ng housing loan, pwede ka pa rin po sa 10 years to pay. Pero, meron po yung qualification pag 60 years old ka na. Kailangan po ang full medical examination. Kailangan po yun. Kasi hindi naman po natin sinasabi na in between, biglang may nangyari sa inyo, since covered ka po ng insurance, automatic po, fully paid po yung account mo. So, kinakailangan ka. And then, may legal capacity to acquire. Opo. And ito po yung nabanggit ko ulit kanina. Dapat meron kang existing Pag-ibig housing loan na approved or taken out for at least 5 years and updated po ang bayad nyo po. And then, syempre, able to pass the BI, CI, and kung meron kang outstanding multipurpose loan or housing loan, dapat po updated po ang monthly amortization. Ayan. So maliwanag sa ating mga kababayan itong bagong programa na HEAL program ng Pag-ibig Fund. Yun naman tinatawag na Pag-ibig 1+1 raffle promo. Ano ito, sir? Ito sir yung maganda. Ito po yung tinatawag natin na OPO. Opo. Gaya po napapansin nyo po, ito pong t-shirt ko po, 1+1 ka lang po, 3 kami. 5 po kami dito, 1+5 po tayo. So anyway, ano po yung Pag-ibig 1+1 raffle promo? Ang Pag-ibig 1+1, nabubulol po tayo. Hindi ko masyadong Sir Eden, kapag naisip ko sa yung raffle para may bubunutin, may tatamaan. No idea ko kung ano yung 1+1 yung yun. Opo, ito po yung special na programa ng Pag-ibig Fund na naglalayong hikayatin po ang ating mga overseas Filipino workers at mga manggagawa po from other working sectors gaya po ng kasambahay, market vendors, public utility vehicle drivers, construction workers, at iba pa na maging member o mag-reactivate ng kanilang membership sa Pag-ibig Fund. So the basic idea po nitong 1+1 is to encourage membership with Pag-ibig Fund.
And those that are not members or inactive, i-reactivate po ang kanilang membership. Sir Eden, may tanong ako sa'yo. Halimbawa, meron ako isang grupo, TODA, mga TODA. Pwede ba silang sumunod sa inyo, Sir Eden? Narinig ko yung paliwanag nyo na pwede pala kami maging member ng Pag-ibig. Pwede nyo po ba kami i-seminar or bigyan nyo po kami ng time para ma-elaborate nyo sa amin kung ano yung mga programa na pwede namin makuha para sa Pag-ibig? Naku sir, yan pong matagal na naming minimiti na kami po yung ma-invite ng mga TODAs, organization, at para may paliwanag po ang tungkol sa Pag-ibig Fund. So pwede po nila kaming tawagan o pwede nila kaming kontakin at mag-schedule po sila ng oras kung kailan sila available. Kami po pupunta free of charge at i-discuss po namin ang tungkol sa Pag-ibig Fund. And then at the same time po, basta na-discuss na namin yung Pag-ibig Fund, ihikayatin po namin sila na sumali po dito sa OPO. So halimbawa po, ikaw ang presidente, member ka ng Pag-ibig Fund, ikaw ang gagawin naming influencer. Okay. And at the same time, ako po, hindi po ako member ng Pag-ibig Fund, automatic magre-register ako at ikaw naka-register na. Kung ano man po yung promo code na binigay mo po, yun ay ibibigay mo sa akin. So yung promo code na yun ang gagamitin ko kasi once nanalo po ako at ako'y nabunot, automatic yung influencer po, panalo rin po siya. Ito naisip ko lang yung mga non-government organization. I'm handling a non-government organization sa Calamba, yung Kasandigan Group ko. Okay. It's mga 18,000 members. So, ngayon, ini-encourage ko sila for cooperative. Cooperative. Naisip ko din na hindi naman lahat ay member ng Pag-ibig. Dapat mga officers muna, ma-seminar, mabigyan ng attention yung, at least hindi pa hindi pa huli lahat. Hindi pa, kasi sabi mo 60 above or pwede pa At pwede pa. Affordable Affordable. Diba? Affordable yung Ayun, yun lang sistema ng payment. Hindi natin alam kung paano gagawin. Okay. So, di po ba meron tayong officers po? So, isang payment lang po yung organization. Ano ba ipapangalan lang po natin? Director Sanghil Cooperative. So, meron po tayong treasurer na siya po ang Re-remit. magkukolekta Okay. at siya rin po ang magre-remit sa Pag-ibig Fund. Ang unang tanong po ng bawat member, Teka, ibig sabihin sir, may sarili silang account. may sariling account, gagawin po namin kayo ng account sa Pag-ibig Fund, lahat ng tao. Ang tanong kasi ng bawat membro, sa experience po namin before with the cooperative saka sa transport, naghahanap po sila ng individual receipt. Basta nagbayad po sila, akala na bibigyan silang individual. Hindi po. Isang receipt lang po yan Group receipt para sa group receipt, para sa organization. Pero na doon po yung kanilang mga pangalan. And pag in-doubt po sila na na-remit, pwede sila pumunta sa office namin, mag-visit para i-check kung posted po yung payment or hindi. Okay. Ano ba ang kailangang hakbang para makasali sa raffle? So, dalawang klase po siya. Yung influencer, Okay. ito po yung mga member na ng Pag-ibig Fund na naguhulog na po siya. At siya ay mag-iimbita ng kanyang mga kilala or kaibigan. At yung kanyang inimbita po, ang tawag naman po doon ay +1. Alam mo, Sir Eden, meron kaming ganyan di ba Simon? Sa cable, refer a friend. Yun yun sir. Yun ang idea Refer doon. a friend. Para kapag nag-refer ka, hindi na magbabayad ng monthly. May libre silang monthly payment para parang ganun. Kaya nakakatuwa to. Okay, paano ba makasali? Ano yung hakbang na gagawin para makasali sa raffle? Sige po. Pumunta lang po sila sa aming website, https://www.pagibigfundservices.com/1+1. Sir Eden, may tanong ako. Yung Pag-ibig influencer na tinatawag natin, meron ba siyang safety net? Hanggang ilan yung pwede niyang influensahan? Hanggang kaya niya influensahan lahat. So, gaya nga na nabanggit po natin kanina, halimbawa yung organization po natin, ikaw yung influencer, 15 sila o 10, ibigay mo yung 20 na promo code mo sa kanila. Kasi anong kagandahan doon? Doon sa 20 na yon, nabunot yung isa, nanalo ng 5,000. Ikaw wala ka namang ginawa, sir binigay mo lang yung promo mo, panalo ka rin ng 5,000. Ako dyan. So kung magkano yung napanalunan, sir, kung magkano po yung napanalunan ng kwan mo, ng recruit mo, yun din ang mapapanalunan mo. At ang maganda dito, sir, hanggang 500,000 po ang pwede mo mapanalunan. So ako, recruit mo lang Pwede ako. ka maging kampanya. Member na kayo, no? Oo, kampanya mo sila. Pag member ka na, sir, may contribution ka na po. Ang tawag mo po is influencer.
Kaya dapat, ang pupuntahan mo, sir, yung mga hindi pa mga miyembro, yung magulang, ay yung kapatid mo na hindi pa member ng Pag-ibig Fund, 18 years old po siya. Encourage mo, savings lang muna. Kasi ang Pag-ibig Fund po, ang kinocultivate po namin is the culture of savings, hindi yung paglo-loan. Ang paglo-loan po, isa lang yan sa mga pribileyo or privileges. Pero talagang in-encourage po namin is savings for the future. Dami natin natututunan. Ang dami tuloy lumalaro sa isip ko. Hindi, kasi kumisa na isip ko, like yung mga TODA, yung mga drivers natin. Ako, ini-encourage ko nga sila kapag meron ako mga speaking engagement. Like in 4th District, ito na itayo ko yung mga kooperatiba nila. Hindi pera ang kinukuha nila sa kooperatiba. Gulong, langis, tapos nagbabayad sila ng 10 pesos per day, meron silang gano'n. Siguro maganda na rin itong maibaba sa kanila. Itong tungkol sa Pag-ibig Fund na ito na programa na yung influencer, yung 1+1, na ano ba makikinabang nito, pamilya nila eh. Kasi automatic naman po yan eh. Pag naging influencer ka po, naging member naman sila, yung +1 mo, member na rin sila ng Pag-ibig Fund. And then nasa co-op po sila. Sila yung na-influensahan ko. Ano ang tawag sa kanila? Pwede ba sila maging influencer din? +1 po ang tawag mo sa kanila. Ngayon, di +1 po yun. Wala pa silang payment. Once na nag-payment po sila sa Pag-ibig Fund ng kanilang membership contribution at least 200 pesos, ang tawag na rin po sa kanila, influencer na. Hindi na sila +1 kasi nga po, nag-register na sila. Ako nag-influensya sa kanila. Ano naman ang balik sa akin? Yung Kung influensya nila? magkano po yung mapapanalunan mo, ang mapapanalunan po nila na premyo, yun din mapapanalunan mo. Ganda yun. So, maganda po yan. Sige. So, ito po. Babanggitin ko lang direct yung magkano po yung ating prices sa mga preliminary draws. Ang first prize po natin is 50,000. Okay. Ang second prize po natin is 25,000. Ang third prize is 10,000. So, being influencer plus the +1 mo, kung nanalo siya ng 50,000, yung +1 mo, wala kang ginawa, in-influence mo lang siya, 50,000 ka rin. Siguro So, buka lang, sir, ng bibig. Makaka-influensya ako. Marami. Sigurado, sir. Pero hanapin mo, sir, hindi sir, kasi sila mga member na ng Pag-ibig Kasi Fund. naisip ko yung mga nasa baba, nasa laylayan, yung mga members natin sa mga organization na actually yung PhilHealth nga, in-encourage ko sila before in-encourage ko sila sa PhilHealth, mag-ano kayo sa PhilHealth, kailangan natin yan. And then, pati nga insurance ng Red Cross inano ko sa kanila in-implement ko sa kanila. That's 150 pesos sa Red Cross para meron kahit papaano silang protection for 1 year di ba? Eto pa. Maganda naman to, sir. Ang di lang tayo magko-concentrate as parang +1 po sila, pati na rin po yung membership nila. And then, pag member na po sila, hindi mo lang sila rin-recruit as +1, since meron pong kinikita, kasi nga po, driver or member ng company, pwede rin po sila mag-avail ng ano-ano mang loan ng Pag-ibig Fund. Yung tatawag po namin na short-term loan, na siguro po mamaya i-discuss ng kasama ko, or pwede rin po sila mag-avail ng housing loan, doon naman po sa affordable. So, basta member ka po ng Pag-ibig Fund, lahat pong benepisyo, pwede mo po siyang ma-enjoy. Kaya dapat, ma-influensyahan natin sila. Ito na yung panahon Invite mo kami, sir, during the meetings. Yes. Kahit Sabado, okay lang po siya. Ang latest lang po, sir, na na-recruit ko po, hindi na mas yung Lipat, Tanawan, Calamba Transport Orgs. So, more than 400 members po sila. Actually, pag naman sinabihan natin ng mga officers ito lalo yung organization ko sa Calamba, ang membership ng mga 18,000 18,000 members. Syempre, iba nun, ordinary households lang naman, mga nasa bahay lang, na kung ano nga lang binibigay kong programa sa livelihood paggawa ng sabon, pagtatahi ng basa. Yun ang mga naisip ko pwede makatulong sa kanila. Pero ito, pang matagalan nilang pakikinabangan. Huwag na natin isipin na mag-avail sila ng loan. Isipin na lang po nila savings for the future. Okay. Yun lang pong pinakamaganda doon. Ayan. Yung tungkol dito sa sir, yung 4PH program ng Pag-ibig Fund. Okay. Sir, yung 4PH program po, hindi po yan programa ng Pag-ibig Fund. Okay. Programa po yan ng DSUD. DSUD. Okay po. Ang DSUD po, sila po nakikipag-coordinate sa mga LGUs kung meron po silang housing project. So once meron po silang housing project, sila rin po ang kumukuha ng mga sino yung mga qualified mag-avail ng housing loan. At yung list po na yon, yung pong pinapadala po nila sa Pag-ibig Fund for validation kung member or hindi.
So ang role lang po ng Pag-ibig Fund under PH is to validate membership and at the same time to finance. So ang makikipag-coordinate po talaga sila directly po sa DSUD, hindi po sa Pag-ibig Fund. Ayun, maliwanag yun sa ating mga kababayan. Ha? Itong ating tinatawag na virtual pag-ibig. Parang virtual pa. Parang LDR. Parang LDR. Parang long distance relationship. Pero ito, virtual pag-ibig. Ito kasi sir yung bago nating programa, itong virtual pag-ibig. Ang virtual pag-ibig po kasi natin sir, once na nag-enroll ka, nag-activate ka ng accounts mo po, hindi mo na po kinakailangan pumunta sa Pag-ibig Fund office. Kasi doon po lang, maglalagin ka using your username, the password. Kita mo na po lahat doon ang iyong mga contribution, magkano yung savings mo, magkano yung loanable mo. And at the same time po, ang kagandahan pag virtual ka na, hindi mo na rin kinakailangan pumila sa office namin para mag-file ng loan. Through virtual, pwede ka na mag-file. At ang proceeds po nito, doon na rin po natin ipapasok sa account nyo po. Naka-ATM na lahat eh. Ang bilis nga. Opo. Napakabilis naman. Napakabilis nang mag-apply ngayon. Lahat online. Alam mo yon, yung hindi ka na kailangan hindi ka na kailangan pumunta sa opisina. Magsasubmit ka ng mga documents. Pag may hiningi sa'yo, scan mo lang. Through virtual. Submit, virtual. Yeah. Very good. So basta pumunta lang po sila, mag-create ng account nila. At ang virtual, ang ginagamit po nating account sa virtual po is UBP and AUB po. Sila po yung ating partners. Ito yung tinatawag po natin na loyalty card na may chips na. Hindi lang po siya ID ng Pag-ibig Fund. Ay, yung mga kababayan natin na hindi pa naka-chips, meron pa rin po. papaltan nyo na. Hindi. Kasi savings account na rin po siya eh. Ang kaganda nun, savings account mo na po siya. Ang ginagamit nyo ba ay Union Bank pa rin? Union Bank po sir, saka Asia United Bank po. Dalawa po siya. And ang pagkakalam ko po sir, may office, ang office namin dito sa Santa Rosa is UBP. Pero po kami sa Calamba, since malaki po kami branch, 3 ang kiosk namin, 2 AUB, dalawang UBP, 1 AUB po. Okay. So ito na yung Pag-ibig loyalty card. Opo, yan na po siya. Alam mo, gusto ko yan eh. Yung loyalty card, nagkakaroon kayo ng parang mga discount card. During caravan, meron isang table doon for loyalty card plus. At doon mismo, napaprocess na yung loyalty card. Tapos, iintayin mo na lang yung card mo. Opo, tama po. And basta may pambayad kasi na 125, kuha mo na siya. And itong loyalty card natin, sir, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang ID, kundi partners. May mga kinuha po tayong mga partners na pwede mo siya maging gamitin as discount card. So, alam ko, Director Sanji, mahilig ka sa McDo, di ba? So, for every 200 pesos sa McDo, for every 500 pesos, may 5% discount ka po. Papakita mo lang yung... Yes, papakita mo lang po siya. Mahilig ka magkape, Boss Coffee ka. 5% discount. Hindi ako, kape yung barako lang. Oh. Mahal dun. May promote pa, no? Hindi, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga yan. Isa sabi, meron ako isang senior citizen na kaibigan galing sa ibang bansa. Niyaya ako sa Starbucks. Sabi niya, ang kape naman dito. Sabi, parang din nasa Amerika. Abay, ako sa bahay, kapeng barako lang, katalo na eh. Yan. Sir Eden, ang dami natin na pagkakatuhan. It's more than, 40 minutes tayo. Naka 40 minutes tayo ng kwentuhan. Ang bilis natin. Naka 40 minutes tayo. But anyway, kung may mga tanong kayo, doon sa ikalawang bahagi, marami pa rin akong tatanungin, alamin for more information from mga Pag-ibig Fund. Pero alam niyo mga kababayan, at least natututunan natin na maunawaan. Like to nagustuhan ko to yung per organization o yung mga organization diyan na nakakapanood nito, no? Pwede kayo, kung ayaw nyo rumekta sa kanya, mag-message kayo sa akin ng personal, ikukunin ko kayo, bibigyan namin kayo schedule, yung mga toda, yung mga samahan dyan, na mga samahan na samahang walang umay dyan sa pagkukwentuhan sa umaga. Alam mo, yun ang importante. Bigyan natin ng kasiguruhan yung sarili natin. At makatulong din tayo. Kasi pag may ganyan mga programa ang gobyerno, tumutulong din tayo sa bansa natin. Tama po. At may dagdag ko na rin po pala. Ang opisina po ng Pag-ibig Fund po, Calamba Branch, nasa City Mall na po kami. At ang medyo kagandahan pa pong isa, Monday to Friday po, ang start po ng operation namin, kami lang po ang opisina ng gobyerno na nag-start ang operation ng alas 7.
At kami rin pong opisina ng gobyerno na bukas po pag Sabado. Pag ang opisina po natin located po sa mall, automatic po, bukas po yan ng Sabado. Ang purpose po kasi niyan, yun daw po mga, kasama din po natin na sa government na Monday to Friday na walang time, kasi nga po, full place din sa oras nila. Pag Sabado, sis wala rin pasok tayo. Walang time magbayad. So, walang time magbayad. So, pwede na po sila magbayad ng Sabado. Pero, meron na rin po tayong mga partners na pwede magbayad sa GCash, sa Paymaya. Online na rin pong pagbabayad. Wag na po kayo pumunta sa office namin. Maliban na lang kung gusto nyo ako makita doon. Sige, punta kayo. Baka puntahan ka, sir. Ay, di ko naman gusto ko namin makita kaya nagpunta kami dito. Ay, nakita ko na kayo sa papasok pa lang ko, sasabihin ko na sa guard. Wala po, nagtatago na siya. Okay, so nabanggit mo, sir, ang opisina ngayon ng Pag-ibig Fund ay nasa City Hall na lang. City Mall po, sir. City Mall. Doon po yung bagong dumating ng... Sa may Hektan, ha? Hektan. Apa. Lumipat na po kami. Para convenient pa, nasa mall kayo. Yes po. maganda-ganda, sir. Aircon na rin po. Air condition at ang laki ng parking space sa taas. Correct. Yeah. At nakakaya naman po dun sa ating mga member natin dati, dun sa harap ng Riverview. Ang init na lahat-lahat. Actually, nakikita ko noon, alas 5 pala ng madaling araw, may pumipila na. Pero ngayon, hindi na yun. Kasi nung pandemic, medyo, naalala ko noon, nagkaroon pa ng controversial. Naalala mo, may pumila na may COVID. Ayan. So, Sir Reden, baka may gusto kang sabihin sa ating mga kababayan. Gaya po ng nabanggit ko kanina, ang opisina po namin nasa City Mall. At doon po sa ating mga organization, sa tulong po ni Director Sanji, pwede nyo po siya i-contact o pwede kami director i-contact para mapaliwanag po namin sa inyo yung tungkol sa mga benepisyo ng Pag-ibig Fund. Huwag po kayong matakot, dandyan lang po kami. Tutulungan namin kayo kung paano. Kasi alam ko po may mga agam-agam kayo na paano pag-member sa Pag-ibig Fund. Ito lang kinikita ko, wala akong kinikita pero gusto ko makapag-save. Nandito pang Pag-ibig Fund para tulungan po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Sabihin nyo lang, schedule nyo lang po or visit our office para malaman nyo po yung tungkol sa Pag-ibig Fund. Director Sanji, maraming salamat po sa ibinigay mo po sa oras sa amin. Lagi. At ito'y kailangan ng ating mga kababayan na alam ko, mga nagtatanong. At siyempre, importante rin po ito para sa inyo na hindi dapat na nagtatanong lang kayo sa isip nyo. Hindi. Ito, at least naririnig nyo, itong mga HEAL program na ito, itong mga Pag-ibig loyalty card na ito ginawa ng Pag-ibig Fund para sa inyo. Gaya na banggit ko, maraming salamat sa oportunidad na binigay po ninyo. Ako po si Reden Serrano, ang inyong pong lingkod, Pag-ibig. Salamat po. Yan ang ating panayam kay Sir Reden, ang ating marketing head. Yan po sa ating Lungsod ng Calamba. Babalik po ako sa one-on-one. Pagpalain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa ating programa sa One-on-One. Kamusta po? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dito pa rin tayo sa MyTV6 Ipagsabi. At syempre, kanina pinag-usapan natin itong Pag-ibig Fund. Kasama natin si Sir Reden. Ngayon naman, kasama naman natin ang marketing head ng Santa Rosa branch, no? Si Ma'am Tiffany Celis, pero gusto niyo tawagin ko siya Bing lang no? Parang Bingloy Saga lang ang itsura ni Mama. Ma'am, welcome sa ating programa. Thank you, Sir Chris. Good morning po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami in behalf of Pag-ibig Santa Rosa na na-invite po kami dito sa inyong programa. First time po namin ito. Kamusta po ang Pag-ibig Santa Rosa branch? Sa ngayon naman po, Sir, ang Pag-ibig Santa Rosa branch ay nilagay na po kami sa isang mall din na pinalapit po kami sa lahat ng tao kasi nandito po kami sa Victory Mall, sa Balibago Complex. So, nandun po yung traffic talaga na lahat ng transpo ay nandun. Kaya lahat ng tao ay pwede kaming mapuntahan. Yung pang Victory Mall ay kasing lamig ng City Mall ni Sir Reden. Yes, sir. Pag pumunta ka, sir, sa office namin, kailangan mag-jacket. Oo. Then talaga ngayon convenient kasi lahat naman nagiging puntahe na. Minsan kasi matagal yung pagpila, hindi ka maiinip. O hindi ka magugutom kasi
pwede kang kumain muna, balikan mo yung pila mo, or makisuyo ka. Ganyan lang naman eh, kapag tayo may mga pinapakisuyo. Anyway, pag-usapan natin itong multi-purpose loan ng Pag-ibig Fund. Kamusta po itong MPL natin? So sa MPL po natin, may bago po kaming guidelines na na-receive. Nag-effect po ito noong May 16 na from 2 years na nire-require namin bago ka makapag-loan. Ngayon po ay 1 taon lang na paghuhulog, pwede ka na pong mag-loan ng MPL. At ang pwede mo pong ma-loan ngayon, from dati po ay 80% ng total savings mo, ngayon po ay 90% na, so mas mataas. And then, Ma'am, isa-isayin natin. Yung multi-purpose loan o yung MPL, ano nga ibig sabihin nito? Ito yung alam ko pinagsama-samang loan eh. okay. Kaya po sir, multi-purpose loan kasi kahit ano ang pwede mong paggamitan. Pwede kang, kung meron kang home improvement sa bahay, pwede gamitin doon. Educational na expenses, pwede. O kaya na may gusto mong gumimik lang, TGIF, pwede pong gamitin yun. Alam mo naman kung ilan ang processing time namin. Ang processing time kasi namin is 3 to 7 working days kapag walang masyadong aayusin. Kapag merong mga complicated na records kasi medyo nagsanga-sanga na, marami siyang nahuluga, marami siyang naging employer noon. So, kuminsan umaabot kami ng mga 20 working days para i-validate po yun. And then saka po mapaprocess yung loan. So ngayong panahon na to, ang daming nag-a-apply ng MPL. Yes, sir. Kahapon nga lang, sir, 200 plus ang prinasas namin. Tapos, kinulang pa. Kaya talagang merong binabalikan pa ngayon. So, in a daily basis, ma'am, may quota ba kayo? Yes, sir. Meron yan. Quota, okay. 90 plus ang quota ng Santa Rosa. So, dapat ma-target namin yun para kung sakali, konti na lang hahabulin sa mga susunod na mga araw. Kaya ako natanong na